Inabisuhan din niya si John na sa lalong madaling panahon ay magsisimula na itong magpatumubo ng bigete at balbas. Pinangako rin niyang pahihirapan si John sa pamamagitan ng matinding pagsasanay upang ang kanyang katawan ay maging mas malakas at doble ang lakas. Lumipas ang isang buong araw at dumating ang gabi, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang tagapagturo. Punong-puno ng mga katanungan ang isip ni John. Nag-aalala siya para sa kanyang mentor ngunit sa parehong oras, natutuwa siya na nakapagpahinga rin kahit paano, kahit hindi niya marinig ang mga puna nito. Ngunit biglang narinig niya ang mga yapak. May paparating at base sa mga tunog, hindi lang isa. Mula sa labas ng bintana, narinig niya ang isang ubo at isang boses, "Pasensya na sa gabi ang pagbisita. Narinig ko ang balita at agad akong pumunta. Narito ba si Nayon at ang kanyang mentor?" Agad na nakilala ni John ang boses, ito'y si Ren, ang ama ni Yon at ang pinuno ng seguridad. Biglang sumiklab ang takot sa kanya. Hindi niya kayang harapin sila sa ganitong kalagayan. Sa kanilang paningin, isa pa rin siyang babae, ngunit ngayon, ang tunay niyang anyo, ang mukha ng isang lalaki, ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na pagkakabunyag. Nasa mismong pintuan ng bahay ni John si Ren. Takot na takot siyang gumalaw sa kanyang higaan dahil anumang biglang galaw ay nagdudulot ng sakit. Tinawag siya ng dalaga mula sa labas ng pintuan, ngunit sumigaw siya mula sa loob, sinasabing manatili siya sa kinaroroonan. Napaka-awkward ng sitwasyon para sa kanilang dalawa. Nasasaktan si John sa bawat galaw ngunit pilit niyang itinatago ang tunay niyang anyo upang hindi mabuksan ang pintuan. Nagdahilan siya na hindi siya maayos ang bihis at hindi siya maaaring magpakita sa kanila sa anyong lalaki. Hindi maintindihan ng pinuno ng alyansa kung bakit mag-isang naroroon si Ren, lalo na't may mga iniinda itong sugat. Inisip niya na mas mabuting hindi nag-iisa ang dalaga sa kabundukan. Narinig ni John ang boses sa labas ng pintuan, sinasabing bantayan ang bahay hanggang sa bumalik ang kanyang mentor. Nakakalungkot, sabi ng boses mula sa bakuran, baka hindi ito ang tamang oras. Babalik na lang kami mamaya, ngunit hiniling ni John na maghintay sila at pilit na nag-iisip ng dahilan upang hindi na sila bumalik. Gusto ng pinuno ng alyansa na tumulong sa pagpapagamot ngunit dahil wala ang mentor, hindi nila alam ang gagawin. Natatakot din silang iwan ang mga alahas malapit sa bahay dahil baka ito ay makaakit ng mga bandido. Ayaw ni John na mapasakamay ng iba ang mga bagay na ito kaya tumanggi siya sa kanilang tulong. Ipinaliwanag niyang hindi papayag ang kanyang mentor na suriin siya ng doktor. Ngunit hindi rin siya maaaring tumanggi ng direkta sa kanilang pasasalamat, kaya iminungkahi niyang iwan na lamang ang mga regalo sa bahay ng mabangong halimuyak. Ipapaalam na lamang niya ito sa kanyang mentor at kukunin kalaunan. Napansin ng pinuno ng alyansa ang panginginig sa boses ni John at naisip niyang may dahilan ang mga handog. Sinabi niyang sa loob ng isang buwan ay magiging mas maayos na ang kalagayan ni John at saka sila pupunta sa bahay ng mabangong halimuyak. Tahimik na nakatayo si Ren, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kamay, hindi makapaniwala na kailangan niyang maghintay ng isang buwan. Ipinaliwanag ng pinuno ng alyansa kay John na kailangan na nilang umalis. Nagpanik si John, hindi siya babae, at ano ang gagawin niya? Paano kung papasukin niya si Ren nang nakapikit ang mga mata nito? Parang imposible yun. Takot si John na baka hindi siya maintindihan ni Ren kapag nakita nito ang tunay niyang anyo. Halos magulo ang kanyang isip sa paghahanap ng paraan upang makaalis sa sitwasyon. Sa likod ng pinto, sinabi niyang hindi niya maaaring papasukin ang dalaga dahil sa ilang kadahilanan, ngunit hiniling niya na lumapit ito sa pintuan. Agad na tumakbo si Ren papunta sa pinto. Ilang sandali lang at naroon na ito. "Nandito na ako," sabi ni Ren. Nakikita lamang ni John ang silweta ng dalaga mula sa manipis na pinto. Sandali lang, bulong niya habang dahan-daang gumapang palapit sa pinto, pilit itinatago ang sakit. Nagsimula silang magbulungan sa likod ng pintuan, para bang ito ang pader na naghihiwalay sa dalawang mundo. "Ren, pasensya ka na at pinatayo kita dyan, kahit pagkatapos ng lahat. Ang paraan ng pagdating mo rito, ani John, ngunit naramdaman ni Ren na siya ang dapat humingi ng paumanhin. Para kay John, lahat ng nangyari ay resulta ng sarili niyang mga desisyon, ang kasunduan kay Ren, ang laban sa bundok, at ang pakikipaglaban sa puting ahas. Siya mismo ang pumili ng landas na ito. Ang kagalakan at kalungkutan ay lahat nakapatong sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, sinabi ni Ren ang hindi pa niya nasabi kailanman. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Nag-enjoy din ako, Anya. Nakilala kita at talagang masaya ako." Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng ama na nakatayo sa tabi nila.
Nagpatuloy si Ren ng mas malambing, ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa akin, bukod sa aking mga magulang. Salamat. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni John ang ganoong bagay, kaya nagbalik siya ng sagot. Ikaw rin ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa akin, mahina niyang sinabi. Nagulat ang ama ni Ren na ang dalawang babae ay kayang magsalita ng ganito sa isa't isa nang hindi nahihiya sa kanilang nararamdaman. Napansin ng pinuno ng alyansa ang mga damit na panglalaki na nakasabit malapit. Ang mga ito ay malinaw na hindi angkop para sa matandang master dahil masyadong malaki para sa kanya. Narinig ni John ang kanilang usapan tungkol sa mga damit na panglalaki at nagsimulang kabahan. Mula sa labas ng pinto, inisip nila na may lalaking nakatira sa bahay. Naalala ni John na ang mentor niya ang nagbitin ng mga damit para patuyuin, ngunit masyadong nagkataon na sa araw na ito pa nangyari. Mula sa likod ng pinto, malakas na tinanong ni John, mukha bang may mga tanong kayo tungkol dito? Napagtanto ng pinuno ng alyansa na narinig sila, kaya't direkta na siyang nagtanong, may lalaki bang nakatira sa bahay na ito? Sumagot si John mula sa likod ng pinto, oo, ang mentor ko ay may estudyante. Naguluhan si Ren dahil sinabi sa kanya ni John dati na ang tamad at walang silbing mentor lamang niya ang nakatira sa bahay. Samantala, sa isang malayong barko, dalawang lalaki ang nagkasalubong sa pasilyo. Isa sa kanila ang tumingin ng mabuti sa isa pa. Ang nagdaang lalaki ay si IMM, ang assassin na may isang braso, na minsan ang kumuha ng buhay ng ama ng batang lalaki. Sa sandaling yun, huminto ang lalaki at napangiwi, tila may sakit. Ang totoo, naiinis lang siya dahil natapakan niya ang putik paglapag niya sa lupa. Samantala, sumakay ang bata sa barko at naglayag. Tiningnan niya ang lalaki na nakayuko. Naisip niya kung nasusuka ba ito. Lumapit ang isa pang lalaki at nagbabala, huwag kang samandal sa gilid ng bangka, delikado. Isa pa, kung tumitig ka ng matagal sa tubig, maaari kang mawala ng koneksyon sa realidad. Ang tubig sa gabi ay mapanlinlang at maaaring magdala sa iyo sa malalim na pagkalito. Tinanong ng bata kung hindi ba ito delikado para sa lalaki mismo. Kalma itong sumagot, walang problema. Kinuha niya ang isang bato na nakalagay malapit sa kanyang puso. Kapag may gumugulo sa kanya, hinahaplos niya ito bilang paalala na may naghihintay sa kanya at kailangan niyang bumalik anuman ang mangyari. Hinugot din ng bata ang isang bato mula sa kanyang bulsa. Isa itong batong natagpuan niya sa isang bakod. Sa una, gusto niya itong itapon ngunit hindi niya magawa, kaya nagpasya siyang itago ito. Ipinaliwanag ng lalaki na dala-dala niya ang batong iyon sa loob ng 40 taon. Kahit gusto niya itong itapon, hindi niya magawa. Sa wakas, sinabi ng lalaki sa bata, huwag mo nang patagilan pa. Nagugutom na ako sa dami ng daldal. Gusto kong kumain ng malaking plato ng masarap na pagkain pagdating natin sa iyan. Iniwan ang bata na nag-iisa. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim, nakaramdam ng tahimik na kapayapaan. Maraming katanungan ang umiikot sa isip ni John, ngunit inaliw niya ang sarili sa pag-iisip na siya ay isang magaling at napakakisig na estudyante. Kung natagpuan nga ang kanyang bakas, mas mabuting huwag nang itanggi. Isa lang ang natitirang paraan upang sabihin na, ang mentor ay nakatira kasama ang isang lalaking estudyante. Naalala ni Ren ang kanilang mga naunang pag-uusap at sinubukang buuin ang mga detalye sa isip niya. Dagdag ni John, hindi ko masabi ang lahat ng walang pahintulot ng mentor ko. Pero ako ang babaeng estudyante niya, at ang lalaking estudyante naman ay napakaabala na halos hindi siya nakakapunta sa bahay. Ipinaliwanag pa niya na ang babaeng estudyante ay pumupunta sa bahay ng banal na aroma, habang ang lalaking estudyante naman ay laging abala. Inisip ni Ren na marahil ito ang dahilan kung bakit sinabi ni John na kasama lang niya ang mentor niya sa bahay. Ngunit ang ideya na minsan ay nagbabalik ang dalawang estudyante at tumitira sa maliit na bahay kasama ang mentor ay nagdulot ng pagkalito sa kanya. Napaisip siya kung naging mapait ba ang nararamdaman ni John tungkol dito. Sandaling tumahimik ang paligid, hindi maintindihan ni John kung bakit biglang natahimik ang mga tao sa labas. Hindi ba kayo naniniwala? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Humingi ng paumanhin ang mga nasa labas dahil sa pagiging mausisa nila. Dagdag ni Ren, wala siyang ideya kung gaano kahirap ang sitwasyon ni John. Bigla niyang tinanong si John, kung hilingin ko sa iyo na sumama sa akin, kaya mo ba o hindi? Napilitan si John na tumanggi, sinabing may mga bagay siyang kailangang asikasuhin. Inaasahan na ni Ren ang sagot na ito at mahinang napabuntong hininga. Napansin ni John na tila nagiging mas matapang si Ren sa kanyang mga kilos at salita.
Naisip niya kung ang kaibigan ba nito ang nagdulot ng ganitong pagbabago sa kanya. Umupo si Ren, nakayuko at halatang nahihiya bago sabihin ang susunod niyang mga salita. Inaasahan ko ang muli nating pagkikita, sabi niya. Nangako siyang sa susunod na pagkakataon ay magiging kasing lakas o mas malakas pa siya kaysa kay John at magiging handa siyang protektahan ito. Darating ang araw na babalik ako sa iyo, dagdag niya. Nagpasalamat si John sa kanyang mabubuting salita at nagbigay ng babala, baka umalis ako sa bahay ng banal na aroma kapag gumaling na ako. Pagkatapos ng pamamaalam na ito, maaaring mahirapan kang mahanap ako muli. Nagpatuloy si John, kung mangyari yun, wala na tayong magagawa. Ngunit, bumaba ang tono ng kanyang boses, baka ako pa mismo ang maghanap sa inyo. Nag-alala si Ren at nagtanong, sigurado ka bang mahahanap mo kami? Tumango si John at sinabing, oo, mawawala ako sa sarili ko kung hindi na tayo magkikita muli. Huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin, 3 pabor. Hindi yun nalimutan ni Ren. Naalala niya ang lahat ng salitang sinabi ni John noong una, ngunit may isang problema, hindi na niya alam kung saan siya nakatira. Ang paaralan ng martial arts ni Ren ay lihim, at hindi nila maaaring ipaalam ang kanilang totoong pagkakakilanlan, lalo na kay John. Kung malaman ng mentor nila ang katotohanan, magdudulot ito ng problema para kay Ren at sa kanyang ama. Nauunawaan ni John ang sitwasyon ni Ren, kaya humiling siya ng ilang pabor mula rito. Idinampi ni John ang kanyang mga kamay sa pinto, at kahit nasa likod ng kahoy na pinto, naramdaman ni Ren ang init mula sa mga kamay nito. Ren, magiging napakalakas ko balang araw. Magugulat ka kung gaano ako magbabago sa muling pagkikita natin. Ang layunin ko ay maging pinakamalakas na tao sa buong mundo, sabi ni John. Wala ni isang sandali na pinagdudahan ni Ren ang mga salitang ito. Sabi mo, magiging kasing lakas mo ako, o mas malakas pa, para protektahan ka. Pakitupad ang pangakong yun. Iyon ang unang pabor na hihilingin ko, dagdag ni John. Kapag iniwan ko ang mentor ko, wala nang makakapantay sa akin. Kaya hahanapin kita ng mabilis, kahit ano pa ang mangyari sa atin pagdating ng panahon. Nangako si Ren na magiging mas malakas. Siya naman ang humiling ng pangako mula kay John na hahanapin siya anuman ang mangyari. Hahanapin kita, Ren, sagot ni John. Isang sagradong pangako ang ginawa sa pagitan nila, na nagbuklod sa kanilang mga tadhana. Nasaan na si Ginang? Ren, biglang narinig ang isang nakakabahalang boses. Papalubog na ang araw at nakatayo pa rin sa labas ng bintana ang kanyang ama. Pero hindi pa rin siya lumalabas. 9 na oras na ang lumipas mula nang siya ay nawala ng malay habang bumababa ng bundok. Nagpasya ang ama na maghintay hanggang gabi, ngunit biglang narinig ang boses niya. Nagising ang may bahay at dali-daling pumunta ang ama sa kanyang pintuan. Isang dalaga na may malalaking asul na mata ang nakaupo sa loob. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang mga mata. Hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, ang kanyang tingin ay kayang makita ang higit pa sa emosyon ng tao. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang dragon, kayang tumagos hanggang kaluluwa. Ang mga puwersa ng liwanag ay nasa panig niya ng gabing yun. Sa mga oras na yun, isa pang dalaga ang nakasakay sa isang kabayo. Balanse siyang nakaupo at handang tumayo rito na parang isang acrobat. Sinabi niya sa iba na siya ang mauuna. Madali niyang nalampasan ang bakod at pagkabagsak, inihayag niya ang kanyang pagbabalik. Pero wala na ang kanyang asawa. Nakita niya ang isang blankong papel na nasa lupa at siya'y natigilan. Ramdam niya ang malamig na hangin na tumagos sa kanyang kaluluwa. Marahan niyang pinulot ang papel mula sa lupa. Ang mga gamit sa paligid ay nagpakitang matagal na siyang wala roon. Naintindihan niyang bumuhos ang ulan pagkatapos niyang umalis. Tinanong niya ang mga tagapaglingkod kung kailan umulan. Sinabi nilang umalis siya isang araw matapos siyang magtungo, mula umaga hanggang gabi. Napagtanto niyang umalis ito sa mismong araw na siya ay bumalik. Pero bakit? Nag-ulo ang kanyang isipan. Walang detalye ang nagtagpo. Sa kawalan ng magawa at galit, sinuntok niya ang sahig. Nag-aalala ang mga tagapaglingkod sa kanya, pero malamig niyang sinabi na kailangan niyang umalis. Bukas ay kaarawan niya. Babalik siya, pabulong niyang sabi. Ngayon, siya naman ang maghihintay. Lumabas siya, bumaba ng hagdan patungo sa bakuran sa ilalim ng malamig na ulan. Samantala, ang kanyang asawa ay dumating sa iyang. Lumapit siya sa unang taong nakita upang alamin kung aling hotel ang naghahain ng pinakamahusay na noodles. Mabilis siyang itinuro sa direksyon at nagpunta siya roon. Pagpasok sa hotel, nagpareserba siya ng kwarto para sa isang gabi.
Naglagay ang binata ng maliit na bato sa mesa at sinabing yun ang kanyang pambayad. May ilang gintong barya na nakahiga sa tabi ng bato. Itinuro ng tagapamahala ng hotel ang kanyang kwarto at nagtungo siya roon. Pero pagkapasok niya, nagduda siya kung yun nga ba ang kanyang silid dahil may nakaupo ng tao sa loob. Ang estranghero ay bumubulong ng kakaiba sa ilalim ng kanyang hininga. Pero di nagtagal, nakilala ng binata kung sino ang nasa harapan niya. Hindi niya ito agad nakilala dahil nagbago ang anyo nito. Matagal na tayong di nagkikita, pinuno ng squad, sabi ng binata. Agad niyang tinanong, paano mo naisip na ako pa rin ang pinuno? Siya ay isang lalaking palaging nagbabago ng hitsura upang walang makakilala sa kanyang tunay na anyo. Ipinaliwanag ito ng binatang may itim na buhok ng kalmado. Sumagot ang lalaki na kahit tapos na ang misyon, palagi silang may parehong layunin, madaling simulan, pero mahirap tapusin. 2 araw kang nahuli, pero mahusay mong inayos ang lahat ng dulo. Magaling, sabi ng lalaki. Naintindihan ng binata na kung hindi niya tatapusin ang gawain, wala siyang karapatang manatili sa grupo. Sa loob ng 10 taon, walang sino man ang naglakas loob na pagtaksilan ang lalaking ito. Pinalaki nila ang mga anino, mga taong hindi kailanman magtataksil. Ang posisyon ng mga anino ay tinutukoy ng liwanag, kaya hindi sila maaaring sumunod sa utos ng mga puwersa ng liwanag. Muli, tinawag ng leader ng squad ang binata bilang numero 47. Inakusahan niya ito ng labis na pagkakabit sa kayamanan ng Hiban clan at binigyang diin ang seryosong mga problema sa Gango. Ang katawan na tinatawag na John Hansek ay matatagpuan malapit sa Dunjing Lake. At ikaw, numero 47, ay mag-uulat ng lahat ng matutuklasan mo. Palitan ang iyong anyo at magpatuloy sa susunod na misyon, utos ng leader. Iyon ang plano at utos ng tagapangulo. Nanatiling nakatayo si numero 47, hindi alam kung paano tutugan sa narinig. Alam niyang kailangan niyang sumunod, ngunit ang imahe ng kanyang mga mata ay patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan. Malakas na inutusan ng leader ng grupo na sundin ang utos, sabay bunot ng kanyang punyal. Itinuon niya ang enerhiya sa kanyang mga daliri at ang kapaligiran ay napuno ng tensyon. Inilagay niya ang kamay ni numero 47 sa mesa at, walang pag-aalinlangan, inulos ito ng punyal. Sa sakit at panginginig ng boses, ipinaliwanag ni numero 47 na hindi niya kayang sundin ang ganitong utos, habang nagmamakaawa na bawiin ito ng leader. Samantala, sa bakuran ng tagapagturo, tinitignan ng guro si John ng may pagkagulat. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatayo na siya muli, nakadamit bilang babae. Ipinaliwanag ni John na sumusunod siya sa payo ng guro, sa sandaling kayanan niyang maglakad, kailangan niyang magpakita sa bahay ng banal na halimuyak upang ipakita sa lahat kung gaano siya kaina. Dagdag pa niya, gusto ng hanggal na yon na bayaran ako ng sahod ko pagkatapos lamang ng personal na pakikipagkita. Bagamat ayaw ng matanda, pinayagan niya si John na umalis. Naglakad si John patungo sa kagubatan. Bagamat mahirap ang bawat hakbang, mabilis siyang bumabawi. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang tanong kung si Ren ay wala na. Sa wakas, narating niya ang harap ng bahay ng banal na halimuyak. Sa bintana nito, mga laso ang pumapagaspas sa hangin, tulad ng tahimik na palatandaan ng paghihintay. Nanginginig ang kanyang mga binti, at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng sakit. Ang pagbaba mula sa maliit na bundok ay kumuha ng kanyang huling lakas. Bigla, may narinig siyang sigawan mula sa likod. Tumunog ang mga boses na may nakakabahalang echo sa katahimikan. May lalaking humawak sa kanyang balikat ng may parehong mga kamay, pilit na tinutulungan siya at binubuhusan ng mga salita ng pag-aalala. Sa isang mabilis na kilos, tinabig ni John ang kamay ng estranghero. Nabasa sa kanyang mga mata ang pagtanggi na tumanggap ng tulong. Pinilit niyang bilisan ang lakad kahit limitado ang kanyang lakas, at sinimulang tumakbo. Nagdadahilan siyang may naghihintay sa kanya. Ang mga saksi sa eksena ay nagpalitan ng nag-aalalang mga salita, nagtataka sa kanyang mahinang anyo. Walang nakaintindi kung sino ang naghihintay kay John. Binuksan niya ang pinto ng kalahating madilim na silid at desperado siyang naghanap kay Ren. Sa harapan niya ay may lumang bol at mas maliit na bol na nakapatong dito, na parang tagapag-ingat ng mga lihim. Mabilis niyang nilapitan ang bol at napansin ang isang liham na nakapatong sa ibabaw, tulad ng isang tahimik na mensahero. Binuksan niya ang sobra at mabilis na inikat ang kanyang mga mata sa mga linya, hinahanap ang sagot. Isang pangungusap ang tumama sa kanya, naglalaman ng mahalagang pahiwatig.
Walang sinayang na segundo, inilapag niya ang sobra at binuksan ang maliit na ball. Sa loob nito ay mga alahas na parang mga alaala ni Ren na nakapaloob sa metal. Hawak-hawak ang mga ito, ipinangako niya sa sarili na iingatan ang mga redyalong ito magpakailanman. Samantala, ang mga nag-aalalang bisita ay nagsisiksikan na sa concert hall, habang ang katahimikan ay unti-unting napuno ng pananabik. Nakatayo siya sa entablado, at ang huling konsyerto ay tumutugtog. Ang mga nakakaabala at nakakagambalang pag-iisip ay pumuno sa isipan ng mga manonood. Ang magaganda ay hindi nagtatagal. May isang nagsumamo, "Huwag kang umalis." Ang huling nota ay tumunog, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa isang mababang pagyuko, bilang pamamaalam sa hindi alam. Biglang nag-ingay ang buong bulwagan, nagmamakaawa ang mga tao na huwag siyang umalis. Ang ilan ay nagtanong kung magkano ang gagastusin upang magamot ang kanyang sakit. Sa labas, ikinakarga na ng katulong ang huling mga kahon sa karwahe. Masigla ang mga tao habang pinapalakpakan si John, hindi gustong pakawalan siya. Habang papalayo, tahimik niyang pinasalamatan ang lahat para sa kanilang mainit na suporta.